At para sa ating mga balita, Pangulong Donald Trump may ultimatum na sa mga Hamas at digmaan ng Russia at Ukraine. Game over na ba para kay Zelensky? Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kapag hindi pinakawalan ng Hamas ang lahat ng mga hostages pagdating ng araw ng Sabado ng tanghali, lahat ng kasunduan na may kinalaman sa ceasefire ay ihihinto na. Yan ang ultimatum na ibinigay ni Donald Trump kahapon, araw ng Lunes. As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. Sinabi din ni Trump na nangangamba siyang baka patay na ang mga Israeli hostages na nakatakda na sanang pakawalan. Inilahad ni Donald Trump ang mga pahayag na ito matapos sabihin ng Hamas sa kanilang Telegram account na kakansilahin nila ang pagpapakawala ng mga hostages mula February 15 until further notice. Dahil yan sa di umano'y violation ng Israel sa kasunduan. Inaakusahan kasi ng mga Hamas ang Israel sa pagdidelay ng pagpasok ng mga Palestino sa kanilang lupain sa Gaza. At sa halip daw ay binobomba at binabaril nila ang mga Palestino na tumatawid sa Gaza Strip. Bukod dito, pinipigilan din daw ng Israel ang pagpasok ng mga humanitarian aids ayon sa napagkasunduan, habang ang Hamas naman daw ay patuloy na sumusunod sa kanilang obligasyon. Sinabi ng Hamas na ang pagkansela nila sa hostage release ay magsisilbing warning sa Israel at panawagan sa mga bansang tagapamagitan na pilitin ang Israel na sumunod sa kasunduan. Matatandaan na inihinto ng Israel ang paglabas ng kanilang puwersa mula sa Gaza bilang protesta sa magulong pagpapalaya sa dalawang hostages na sila Arbel Yehud at Gadi Moses. Posibleng ito ang dahilan kung bakit inaakusahan ng mga Hamas ang Israel ng pagdidelay sa pagpasok ng mga Palestino. Liban dito, mayroon ding mga ulat na nagpapaputok daw ang mga sundalong Israeli sa mga Palestinong lumalapit sa kanila, sa kabila ng bilin na huwag lalapit ang sinumang Palestino sa hanay ng mga sundalo. Matapos ang ultimatum na ibinigay ni Donald Trump, nagpatawag naman ng pulong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu upang konsultahin ang mga top officials ng kanyang gabinete. Inilagay naman ni Israeli Defense Minister Israel Katz ang militar sa high alert at sinabing ang ginagawa ng Hamas ay maliwanag na violation sa kasunduan. Dahil dito, nangangamba ngayon ang mga negosyador sa Egypt na posibleng masira ang napagkasundoang ceasefire. Ayon sa kanila, naniniwala daw ang Hamas na hindi daw seryoso ang Israel sa ceasefire deal na nagsimula na noong January 19. Agad namang nanawagan ang Hostages and Missing Families Forum sa mga bansang negosyador na agad na kumilos at gumawa ng mga solusyon upang maipagpatuloy ang pagpapalaya ng mga bihag. Kaugnay nito, sinabi din ni Trump na ititigil niya ang anumang suportang pinansyal sa mga bansang Jordan at Egypt kung hindi nila kukupkupin ang mga Palestino na paaalisin sa Gaza. Nakipagkita rin si US Secretary of State Marco Rubio kay Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty sa Washington kahapon. Yan ay bago ang nakatakdang pagbiyahe ng kalihim sa gitnang silangan. Sinabi ni Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty kay Rubio na sinusuportahan ng mga bansang Arabo ang pagtutol ng mga Palestino sa plano ni Donald Trump.
Nababahala ngayon ang Egypt na baka puwersahin ang mga Palestino na tumawid sa border papasok sa Egyptian territory. Naniniwala ang mga eksperto na ang pagkansela ng Hamas sa pagpapatuloy ng hostage release ay tugon nila sa banta ni Donald Trump na aangkinin ng US ang Gaza at hindi napapayagang makabalik doon ang mga Palestino. Isang panukala na umani ng pagbatikos mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ibang balita, digmaan ng Russia at Ukraine. Game over na ba para kay Zelensky? It's game over for Ukraine's President Volodymyr Zelensky. Ayon yan sa ilang mga analyst matapos ang naganap na pag-uusap ni na Russian President Vladimir Putin at US President Donald Trump. Isang pag-uusap na hindi umano kasali ang Pangulo ng Ukraine na lumalaban pa rin para sa survival ng kanyang liderato. Matatandaan na binuksan niya ang isang deal para kay Donald Trump kung saan iniaalok niya ang mga pambihirang mineral ng Ukraine sa mga kaalyadong bansa, partikular ang Estados Unidos para sa kanyang depensa. Nangyari ang pag-aalok ni Zelensky ng mga pambihirang likas na yaman ng Ukraine matapos ang pag-uusap ng Russia at Estados Unidos kaugnay sa mabilis na pagtatapos ng digmaan. Gayunman, hindi ibinigay ng Ukraine ang kanyang alok nang walang hinihinging kapalit, at yan ay ang suporta para sa kanilang pakikidigma. Unang binuksan ng Ukraine ang kanyang mga kritikal na likas na yaman para sa mga negosyante sa nakalipas na panahon ng taglaga sa bansa. Nang mga panahong yon, binuo ni Zelensky ang di umano'y victory plan. Layunin nito na palakasin ang posisyon ng Ukraine sa gaganaping negosasyon at pangalaway pilitin ang Russia na pumasok sa kasunduan. Ayon kay Zelensky, 20% ng mga likas na yaman ng Ukraine, kabilang na ang ipinagmamalaking mga rare earth mineral, ay nasa kamay na ngayon ng bansang Russia. Ang mga rare earth mineral ay itinuturing na napakahalaga sa pagbuo ng mga high-performance magnetite, electric motors at consumer electronics. Babala ni Zelensky, kung hindi mapipigilan ang Russia sa kanyang pananakop, posibleng ibahagi ni Putin ang mga rare earth minerals ng Ukraine sa mga bansang North Korea at Iran na mga mahihigpit na kalaban ng Estados Unidos. Malinaw umano ang mensahe ng Pangulo ng Ukraine, pigilan si Putin at protektahan ang mga bagay na meron ang Ukraine, kabilang na ang mayamang rehiyon ng Dnipro sa Central Ukraine. Ayon pa kay Zelensky, ang Ukraine ang may pinakamalaking reserba ng titanium sa buong Europa na mahalaga sa mga industriyang may kinalaman sa aviation at space. Taglay din ng Ukraine ang malaking deposito ng uranium na ginagamit sa nuclear energy at pagbuo ng mga armas. Sinasabing malaki daw ang deposito ng titanium sa rehiyon ng northwestern Ukraine na malayo sa lugar ng digmaan. Pero mahalagang maagapan ito dahil ilang buwan nang nagwawagi ang Russia sa kampanya nito sa silangang bahagi na naglalagay sa panganib ng mga mahalagang mineral sa mundo. Sa ngayon ay patuloy na nakikipaglaban ang lumiliit na bilang ng mga sundalo ng Ukraine, kasabay ang suliranin kung saan kukunin ang mga armas na gagamitin sa mga susunod na araw. Upang matugunan ang mga problemang ito, mabilis na binago ng Ukraine ang kanilang foreign policy tungo sa pagiging isang transactional approach. Ayon kay Zelensky, hindi naman daw niya ipapamigay ang likas na yaman ng bansa, pero kailangan niyang gamitin ito upang makabuo ng isang partnership na kapwa-pakikinabangan ng dalawang panig. Dagdag pa ni Zelensky, alam na alam daw ng Russia ang kinaroroonan ng mga mineral deposits ng Ukraine dahil sa mga surveys na ginawa noong panahon ng Soviet Union. Mga dokumentong hawak ngayon ng Moscow matapos ideklara ng Ukraine ang kasarinlan nila noong 1991. Ang mga pahayag na ito ni Zelensky ay inilahad niya bago ang nakatakdang pulong sa Munich, Germany, kung saan magkikita-kita ang mga opisyal mula sa mga Western countries. Sinabi ni Zelensky na interesado siyang lumahok sa nasabing komperensya.
Inaasahan ding dadalo dito ang special envoy ni Donald Trump na si Keith Kellogg na siyang may hawak ng foreign policy ng US para sa usapin ng Russia at Ukraine. Importanteng umanong makausap ni Zelensky si Trump ng personal bago ito personal na makipagpulong din kay Putin. Dahil kung hindi, tiyak na mag-uusap ang dalawa tungkol sa kinabukasan ng Ukraine nang wala ang kanilang presensya. Sa kabilang banda, kinumpirma ni Donald Trump na mayroon na ngang usapan sa pagitan nila at ng Russia. Matatandaan na noong linggo, sinabi ni Trump na nakipag-usap na ang kanilang hanay upang matapos na ang gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Habang bumababa sa Air Force One, kinausap ni Trump ang mga reporters at nagpahiwatig siya na nakikipag-usap na nga siya sa Pangulo ng Russia. It makes sense. Well, I don't want to talk about it. And if we are talking, I don't want to tell you about the conversation. It's too early. But I do believe we're making progress. We want to stop the Ukraine-Russia war. And I want to stop it just because I hate to see all these young people being killed. The soldiers are being killed by the hundreds of thousands. Ang mga hakbang ni Trump sa kapayapaan ay nangyari sa gitna ng panahon kung saan ang Russia ay nagiging banta na sa mga pangunahing logistics center sa Perkov, Ukraine. Noong linggo, sinabi ng Russia na isa na namang bagong settlement ang kanilang nasakop sa rehiyon ng Donetsk. Nagkaroon din daw ng madugong labanan sa Kharkiv, Oblivka, Donetsk, Zaporizhia at Kharkov. Ayon sa General Staff of the Armed Forces ng Ukraine, umaabot na daw sa 64 na engkwentro ang ginaganap sa frontline. Dagdag pa rito, sinabi rin ng Defense Minister ng Russia na umaabot na sa 90 drones ang napabagsak nila mula sa Ukraine. Ito ang itinuturong dahilan kung bakit unti-unting nagiging sunod-sunuran si Zelensky sa mga demand ng mga kaalyadong bansa. Hanggang dito ang ating balita. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.